Kabanata 781, Isang lounge sa Foster Residence. Pumasok si Wenzel habang nakatalikod ang mga kamay, bakas sa mga mata niya ang pagkadismaya. Alam na alam niya kung gaano kahirap ang ginawa ni Veda na pigilan ang lahat sa pagbagsak sa loob ng 10 taon na wala siya. Kaya naman gusto niya muna itong aliwin bago magsalita ng kung ano-ano. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na nakita niya na naghanda na ito ng isang pot ng tsaa para sa kanya nang pumasok siya sa lounge. Nang makitang pumasok si Wenzel, tumayo si Veda, at hinila ang upuan sa tapat niya, at binati ito ng magiliw ng ngiti. Umuwi ka na, Dad. Parang hindi nawala si Wenzel nitong nakaraang dekada. Pakiramdam niya ay tinatrato siya ni Veda na parang kagagaling lang niya sa trabaho sa umaga at nakauwi pagkatapos ng mahabang araw. Bahagyang natigilan si Wenzel, pagkatapos ay binigyan ng magiliw ng ngiti si Veda. Oo, nakauwi na ako. Noong una ay may gusto siyang sabihin sa mga linya ng salamat, ngunit nang makita ang ekspresyon nito, alam niyang walang kahulugan ang mga salitang iyon. Maraming mga pagkakataon na ang nakaraan ay hindi kasing halaga ng kasalukuyan at hinaharap. Nang sumagi sa isip niya ang pag-iisip, ayaw nang magpaliwanag ni Wenzel. Kinuha niya ang kanyang tasa at humigop bago nagtanong, I'm curious. Si Harvey ba talaga ang taong tadhana mo? Tumango si Veda, pagkatapos ay mahinahong sinabi, importante ba kung siya o hindi? Bahagyang natigilan si Veda at saka tumawa. Totoo. Hindi ito mahalaga. Sa halip, ang mahalaga ay mayroong isang tulad niya at bumalik ako ngayon. Oras na para sa lahat ng bagay sa Grand City na bumalik sa kung paano ito dapat. Habang nagkikita sina Wenzel at Veda, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Coco. Kinuha niya ito at pinakinggan ang ilang salita. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at agad siyang pumasok sa pag-aaral ni Dan. Dan, may problema tayo, si Sylvan yun. Nung papunta na siya para kidnapin si Tina, naglaban sila ni Harvey. Nang ipakita niya kay Harvey ang absolute decree na sinabihan natin siya na dalhin siya, walang pakialam si Harvey. Higit sa lahat, hindi patay si Wenzel. Bumalik siya sa ganoong kritikal na oras at binali ang mga binti ni Sylvan, at kinuha ang kanyang awtoridad. Bahagyang kumunat ang noo ni Dan na nagbabasa ng Strategy Mythican at ibinaba ang libro. Bumili ng pinakamabentang libro online. Napatingin siya sa phone na nilagay niya sa silent. Maraming mga hindi nasagot na tawag at text, pati na rin ang mga mensahe sa Facebook. Iisa ang sinabi nilang lahat. Hindi sinagot ni Dan ang mga tawag. Matapos basahin ang mga mensahe, mayroon na siyang magandang ideya sa nangyari. Pasimple siyang naglakad at umupo sa komportableng sofa, saka dahan-daang humiga at pumikit. Walang nakakaalam kung nag-iisip siya o umiidlip. Anong ginagawa mo? Ngayong bumalik na si Wenzel at nawala na tayo ng kontrol sa Earth Hall, hindi ka ba kinakabahan? Puntahan natin ang Patriarch, hindi, ang Hierophant. Kailangan nating makapuntos ng panalo sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang mga salita ni Coco ay magulo na. Hindi lang dahil sa biglaang pagbabalik ni Wenzel. Iniisip kung ano ang mangyayari kung angkinan niya ang mga recording. Mawawasak ang lahat. Ang pagsusumikap ni Dan sa loob ng maraming taon ay maaaring masayang. Hindi ko talaga inaasahan na babalik si Wenzel, sabi ni Dan, at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa at humigop. Nang makita ni Coco na kaya pang manatiling kalmado si Dan, hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang kanyang mukha, na walang kulay, ay nagsasalita tungkol sa kanyang estado. Coco, ngayong umabot na sa ganitong yugto ang mga bagay-bagay, wala nang saysay na mabalisa, sabi ni Dan habang inilapag ang tasa at inaalaw siya. Habang ang pagbabalik ni Wenzel ay isang malaking problema, hindi ito eksakto ang lahat ng masama. Maghintay ka lang at hayaan mo munang umayos ang mga bagay-bagay. Sa wakas ay naka-recover na si Coco matapos marinig iyon. Tumingin siya kay Dan at pinilit na pakalmihan ang sarili. Dan, alam ko na palagi kang magaling sa pagpaplano at panalo nang hindi inaangat ang isang daliri, at wala ka talagang pakialam sa maraming bagay. Marahil ay mayroon ka ng plano para harapin ito.
Pero iba na talaga this time. Huwag kalimutan kung bakit sinabi natin kay Sylvan na pumunta sa foster residence sa unang lugar. Kung nakuha ni Wenzel ang mga recording, masasabihan kang kriminal dahil sa pagkilos laban sa iyong sekta. Mas magiging problema kung gusto nilang ituloy ang nangyari sa nakaraan. Kahit ang Parkerville ay maaaring hindi ka maprotektahan. Kung mangyari iyon, kalimutan ang tungkol sa pagiging pinuno. Napakahirap para sa iyo na mapanatili ang iyong kasalukuyang katayuan. Naging takot muli ang ekspresyon ni Coco. Si Dan ang personal na nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Coco. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, dahan-dahan niyang sinabi, huwag kang mabalisa. Makinig ka sa akin. Totoo na hiniling namin kay Sylvan na pamunuan ang Earth Hall para arestuhin si Tina, ngunit sa natanggap kong balita, medyo kalmado siya sa buong pagsubok. Hindi niya pinilit ang kanyang sarili na pumasok sa tirahan ng Foster upang arestuhin siya, at hindi rin niya inutusan ang kanyang mga tauhan na umatake. From that angle alone, hindi tayo masisisi ni Wenzel. Not to mention, nakagawa nga ng krimen si Tina. Ang dahilan kung bakit hiniling natin kay Sylvan na arestuhin siya ay para sa Grand City. Walang makapagsasabi na gumawa tayo ng isang problemang desisyon. Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Dan. Not long ago, nalaman ng mga tauhan ko na hindi pure bloodline si Tina. Ang kanyang ina ay isang taga-isla. Sa lahat ng mga taon na ito, ibinenta niya ang ating mga sekreto sa Skyplane habang nagtatrabaho sa Grand City. Nilustay pa niya ang pondo mula sa Portview Restaurant. Gusto kanyang suhulan dahil gusto niyang sirain ang pagkakaisa ng Grand City mula sa loob. Ginawa ko dahil nalaman ko ang lahat ng ito. Sino ang maaaring magbintang sa akin ng mali? Naglabas ng report si Dan at ibinigay kay Coco. Naging kakaiba ang mukha ni Coco habang nakatingin dito. Ayon sa testimonya ng ina ni Tina, isa ng espiya si Tina mula sa Skyplane. Paano ito posible? Bulong ni Coco, na kumikislap ang mga mata. Before I employed Tina, I had already done a thorough background check on her. Ang kanyang ina ay isang karaniwang tao. Kahit na pekein natin ang patutuong ito, maaaring kunin ng sinuman ang kanyang ina para sa interogasyon at ang lahat ay magugulo. Tumango si Dan. Tama ka. Sa kasamaang palad, nakatakas ang ina ni Tina at nilabanan ang pag-aresto mga isang oras na ang nakalipas. Siya ay pinatay sa lugar. Inutusan ko na ang mga lalaking humabol sa kanya na gumawa ng ulat. Nakakalungkot na nawalan tayo ng saksi ng ganoon kadali. Bahagyang natigilan si Coco nang marinig iyon. Alam mo na ang pagbabalik ni Wenzel. Kaya mo ba ginawa ang lahat ng paghahandang ito? Umiling si Dan. Paano ko malalaman kung babalik na siya? Ang alam ko ay may mga kahihinatnan kahit na madakip natin si Tina, kaya't naghanda ako. Bagamat nag-aaksaya ito ng ilang mapagkukunan at maaaring napakarami, alam na natin ngayon na ito ang tamang paraan. At the very least, hindi tayo matrap sa isang sulok. Dahil nangyari ito bago bumalik si Wenzel, walang sino man ang maaaring magbintang sa atin ng falsifikasyon ng ebidensyang ito. Minsan, medyo lonely ang pagiging the best, kalmadong dagdag ni Dan. Nang makita ang kanyang pagkakalmado, hinawakan ni Coco ang kanyang braso at bamulong, "You're the best, Dan. Kung wala ka, I might have already died much times. Pero mapipigilan man natin itong lumala, paano naman si Sylvan? Hindi siya kabilang sa atin, pero miyembro din siya ng 7 families. Gusto ng mga Jackson na bigyan natin sila ng tamang dahilan. At least, kailangan nating tulungan siyang bawiin ang kapangyarihan niya sa Earth Hall, di ba? Ang mga Jackson ay namuhunan ng malaki para sa kanya upang makuha ang posisyon na iyon. Kalmadong sagot ni Dan, "Syempre, kailangan natin silang tulungan dyan. Gusto naming ipaalam sa lahat na tinulungan natin si Sylvan sa abot ng ating makakaya." Si Wenzel ang hindi pumayag. Sa sitwasyong ito, kailangan nating papaniwalan ang mga Jackson na naubos na natin ang lahat ng ating mga opsyon. Napabuntong hininga si Dan. Sa 7 pamilya, ang mga Jackson ang may pinakamaraming kapangyarihang militar. Sa isang tiyak na anggulo, mas makapangyarihan pa sila kaysa sa Parkerville.
Kung mapapalaban natin ang Jacksons at si Wenzel hanggang sa huli, hindi na mahalaga kung nakahanay sila sa atin, at nanalo na tayo. Ito ay totoo lalo na kapag ang ating kalaban ay hindi na si Veda, ngunit si Wenzel mismo. Ang dating pinuno, isang dekada na siyang nawala, at sapat na iyon para payagan akong i-set up ang mga plano ko. Ano pa ba ang magagawa ko ngayon maliban sa magpanggap na isang masunurin na estudyante? Napalitan ng pangungutya ang ekspresyon ni Dan. Lalong gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos kong marinig ang sinabi mo. Otherwise, I'd be worried that you'll lose the chance of become leader, sabi ni Coco habang tinatapik ang kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala, patuloy kitang susuportahan ng buo. Ngumiti si Dan, mag-isip ng isang bagay upang makita ang Hierophant. Hindi ko kailangang sabihin sa iyo kung ano ang maaari mong sabihin at hindi mo maaaring sabihin, tama ba? Napakurap si Coco. Mahal ako ng Hierophant at tinatrato pa nga niya ako na parang Diyosa. Alam ko na ang gagawin. Tumango si Dan. Gayun din, makipag-ugnayan sa mga Jackson at pakalmihan sila. Sabihin mo sa kanila na ililigtas ko si Sylvan, at hindi nila ako mapipigilan. Natigilan si Coco. Paano mo tutulungan si Sylvan? Tumayo si Dan at kumuha ng history book, saka binuksan ang isang pahina. Ito ay isang kwento tungkol sa isang hari na naglalakad ng walang sapin sa isang katedral kung saan siya hinagupit bilang penitensya. King Henry II. Kinabukasan, biglang lumitaw ang isang hilera ng mga mamahaling sasakyan. Kabilang sa mga ito ang Ferrari, Bugatti, Maybach, at Rolls-Royce. Lumitaw ang lahat ng mga luxury car brand na makikita sa mundong ito, at napakaingay nito. Si Harvey, nakatatapos lang ng kanyang pagsasanay sa umaga, ay naglalakad lamang sa pasukan. Hindi siya nagmamadaling umalis. Sa halip, inilipat niya ang isang stool at curious na umupo. Napakabilis, bumukas ang mga pinto, at maraming tao ang lumabas sa mga sasakyan. Ang mga lalaki at babae ay nagsusuot ng mga dekalidad na kasuotan, at lahat sila ay dinadala ang pagpapataw ng isang taong may mataas na katayuan. Nang makita ng mga gwardya ng tirahan ng Foster ang mga taong ito, likas silang nataranta. Malinaw na ang mga ito ay tagapagmana ng malalaking pamilya sa Grand City. Sila ay alinman sa mga young master o binibini ng kanilang mga pamilya. Sa madaling salita, wala sa kanila ang simple. Napakabilis, lahat ng mga bagong dating na ito ay naglakad patungo sa pasukan ng Foster residence. Pagkatapos, lahat sila ay nagsimulang lumuhod sa harap nito. Napatingin si Harvey sa kanila, at gulat na gulat. Pagkatapos, nakita niya ang nangunguna sa kanila ay ang young master ng Parkerville, si Dan. Simple lang ang suot niya ngayon, at ang lakas ng ekspresyon niya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, pinipigilan ang lahat sa paggawa ng masyadong maraming ingay. Pagkatapos, kumuha siya ng letigo at hinampas ang sarili. Hindi man lang siya bumagal, at ilang sandali lang, nabahira na ng dugo ang likod niya. Pagkatapos niyang gawin iyon, nagpatira pa siya at umiyak, "Ako si Dan Parker ng Grand City. Inamin ko ang aking mga pagkakamali at tinatanggap ko ang anumang parusa na sa tingin mo ay kinakailangan." Matapos marinig iyon, lahat ng nasa likod ni Dan ay nagsimula na ring sumigaw. Hindi alam ni Sylvan na nakabalik ka at aksidenteng natawid ka noong ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Magpakita ka sa kanya ng awa. Handa kaming tumanggap ng parehong parusa. Sa napakaraming tao na sabay-sabay na sumisigaw, ang mga boses ay parang dumadagandong na tubig. Walang maglalakas loob na maliitin ang kasalukuyang eksena. Maging si Harvey ay nakataas ang kilay habang nakatingin. Mula rito, sapat na upang patunayan kung gaano kalaki ang impluwensya ni Dan sa Grand City. Kaya niyang dalhin ang napakaraming tao sa oras na ito para gumawa ng ganoong pahayag. Sinusubukan niyang ipakita ang kanyang impluwensya at pinipilit din na magbigay daan si Wenzel. Tumingin ng mabuti si Harvey at napansing nandoon sina Clarion at Neve. Nang makita niya ang mga ito, naging curious siya. Dahil parehong nandito sina Clarion at Neve sa kabila ng hindi na pagkakaroon ng matibay na ugnayan kay Dan,
Nangangahulugan ba iyon na ang lahat ng nakaluhod ay hindi eksakto sa parehong panig? Habang pinag-iisipan iyon ni Harvey, lumitaw sina Lapis at Alexei ngunit wala sina Wenzel at Veda. Masasabi ni Harvey na kahit wala ang dalawa, pinapanood nila ang nangyayari. Kung ito man ay isang gawa upang humingi ng kapatawaran o isang gawa upang e-pressure si Wenzel, ito ay, sa isang paraan, isang opisyal na paglalaban sa pagitan nila ni Dan. Ang mga pag-unlad sa hinaharap ng Grand City ay maaapektuhan ng kaganapang ito. Ang mananalo ay makakamit ang kalamangan sa mga susunod na laban. Kabanata 7085. Naiisip ni Harvey kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Wenzel ngayon. Kababalik lang ni Wenzel, kaya ang unang bagay na dapat niyang gawin ay ibalik ang kanyang impluwensya sa Grand City pagkatapos ng kanyang isang dekada na pagkawala sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, hindi pa siya nagsimulang gumawa ng anuman ay dumating na si Dan upang hiyain siya. Ang masasabi lang ni Harvey ay dehado na si Wenzel sa political game na ito. Napatingin si Harvey sa isang kafe na hindi kalayuan sa kanya. May mga hula siya, ngunit wala siyang sinabi. Mabilis na naglakad si Lapis papunta sa gate ng Foster Residence na medyo nakasimangot na tinitigan si Dan ng malamig. Ginoong Dan, hindi mo ba alam na kababalik lang ng pinuno at kailangan ng ilang araw na pahinga? Ano ba ang pinagkakaabalahan mo sa maagang maaga? Ano ang gagawin mo kung maapektuhan mo ang kanyang pahinga? Lalong nanlamig ang ekspresyon ni Lapis habang nagsasalita. Inayos ni Dan ang kanyang likod. Pinanliitan niya ng mata si Lapis, pagkatapos ay sinabing may banayad ng ngiti, ikaw ay dapat si Lapis. Nabalitaan kong ikaw ang bagong estudyanteng kinuha ng aking guro pagkatapos umalis sa Grand City, kaya ibig sabihin ay senior mo ako. Dahil magkaparehas tayo, gagawin ko itong malinaw. Nung pumunta si Sylvan dito para arestuhin si Tina, nakuha na niya ang approval ko. Dahil sa aking relasyon sa aming guro, tinanggap ko rin ang ilang responsibilidad na kabilang sa lokal ng Grand City sa lahat ng mga taon na ito. Ngayong nagkaka-problema si Sylvan, kailangan kong panagutan ito kahit anong mangyari. Kailangan kong matanggap ang aking parusa. Sana masabi mo sa ating guro. Walang pinuno na tanggapin ang aking petisyon. Ang ekspresyon ni Dan ay isang sinseridad at lakas. Bagamat nakaluhod siya ng tuwid ang kanyang likod, hindi man lang hamina ang kanyang imposisyon sa kabila ng kalahati ng taas ni Lapis. Lahat din ay tumuwid sa kanilang mga likod at sumigaw, lahat tayo ay may iisang responsibilidad. Pakiusap parusahan kami. Sa oras na ito, napagdesisyonan na nilang lahat na tinawid na ni Sylvan si Wenzel. Ang isang bagay na tulad nito ay maaaring seryoso o kung hindi man. Ang dahilan kung bakit lahat sila ay nagpetisyon para dito ay upang ibahagi ang pasanin na ito. Ngunit sa ibang paraan, ang pagdiin kay Wenzel na tanggapin ang kanilang petisyon ay kapareho ng pagpapahiya sa kanya. Hindi ba ikaw ang pinuno? Naniwala ka na tinawid ka ni Sylvan? Oo. Isasaalang-alang mo ba ang petisyon ng marami sa atin ang humingi ng awa sa iyo? Kung hindi mo gagawin, paano ka makakakuha ng katapatan mula sa isang grupo habang sinisiraan ang iba? Ngunit kung tinanggap mo ang petisyon, may respeto pa ba sa iyo? May susunod pa ba sa iyo? Kaya mo pa bang pamunuan ang 7 families? Sa madaling salita, ginamit ito ni Dan bilang pagkakataon para e-set up si Wenzel. Hindi ito matanggap ni Wenzel at hindi rin niya ito maaaring tanggihan, at ito ay isang mahirap na desisyon para sa kanya. Hindi tanga si Lapis, huminga siya ng malalim, saka tumingin kay Dan. Nandito ka ba para pilitin ang pinuno, Dan? Pilitin ko siya. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Dan kay Lapis. You made this sound so serious. I'm not forcing him to do anything. Nandito lang ako para tanggapin ang aking parusa sa hindi pagtupad sa inaasahan ng aming guro dahil sa hindi niya magawa ng maayos sa nakalipas na 10 taon. Sana bigyan niya ako ng pagkakataon na subukan ulit. Mali rin ba iyon? Nang marinig ang makatwirang tono ni Dan, mas naging malamig ang ekspresyon ni Lapis habang nakatitig kay Dan. Kinagat niya ang kanyang labi bago sinabing, Dan. Lahat ng tungkol kay Sylvan ay naipasa na sa Heaven Hall.
May mga pagkakamali man na nagawa, bibigyan nila tayo ng tumpak na sagot bukas. Tungkol sa pagdadala mo ng napakaraming tao dito, sinasabing gusto mong managot sa iyong mga pagkakamali. Ayos lang, pumunta ka sa Earth Hall at magbigay ng iyong patutuo. Maaari mong ipaliwanag ang lahat ng malinaw. Kapag tapos na iyon, maaari kang pumunta dito para sa iyong parusa. Kung hindi, sa sinasabi ninyong lahat na nakagawa kayo ng mga krimen, paano ko malalaman kung talagang nangyari ang sinabi ninyo? Ito ay malinaw na si Lapis ay hindi isang ordinaryong tao, o alinman. Alam niya ang pinaplano ni Dan, kaya sa halip ay sinamantala niya ang pagkakataon. Ngumiti ng mahina si Dan. Bagaman ako ay nakagawa ng isang krimen, hindi ito ang uri ng malaking krimen na iniisip mo. Ang aking krimen ay hindi ko inalagaang mabuti ang Grand City bilang acting leader ng Grand City. Naging pabaya ako at hindi ko naisagawa ng maayos ang aking mga tungkulin sa pangangasiwa. Grabe talaga ang krimen ko. Tuloy-tuloy na bamhantong hininga si Dan, na para bang marami talaga siyang nagawang pagkakamali. Tumingin si Lapis sa paligid. Isa rin siyang martial arts elite, kaya masasabi niyang maraming tao ang nag-e-espiya sa kanila. Kung paanong ginamit ni Dan ang pagkakataong ito para pilitin ang reaksyon mula kay Wenzel, gusto rin ng Seven Families na gamitin ang pagkakataong ito para subukan ang bottom line ni Wenzel at kung ano talaga ang gusto niya. Kung hindi ito maayos na haharapin, maaari itong makaapekto sa awtoridad ni Wenzel pagkatapos niyang bumalik at magresulta sa mas maraming problema. With that thought in mind, Lapis said, Dan, huwag mo nang dagdagan ang mga problema ko. Sisiyasatin ko kung nakagawa ka nga ng anumang krimen. Ngayon, kunin mo ang iyong mga tao at umalis ka. Iniangat ni Dan ang kanyang leeg at malamig na dumura. Natatakot ako na wala kang karapatang utusan ako o imbestigahan ako. Dahil nakaluhod na ako dito, kailangan kong maghintay hanggang sa dumating ang aming guro at parusahan ako. Kung ayaw niya akong parusahan o naniniwala na wala akong nagawang krimen, kailangan lang niyang sabihin ito. Kung hindi siya lalabas, luluhod ako rito hanggang sa mamatay ako. Hihintayin ko siyang magpakita. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat, lumuhod hanggang sa mamatay tayo. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo namatay. Dahil nandoon na sila, halatang si Dan lang ang kaya nilang dikitan. Lumalim ang ekspresyon ni Lapis. Nakita ng lahat na pinipilit ni Dan si Wenzel na kumilos. Ang problema ay, ito ay isang bagay na mahirap harapin. Hindi sila maaaring gumamit ng puwersa, ngunit ang diplomasya ay hindi rin isang magandang pagpipilian. Sumasakit na ang ulo ni Lapis sa kaiisip. Bigla namang lumapit si Harvey na may dalang selfie stick at phone. Sinimulan niya ang isang live at itinuro ito sa mga tagapagmana at mga young master na nakaluhod, na nakangisi. Kumusta, mga kaibigan? Nagsisimula na ngayon ang laro ng pagluhod ng mga tagapagmana at mga young master. Spam ang mga super sticker na iyon, okay. Kung bibigyan niyo ako ng rocket sticker, ang ating Mr. Dan ay luluhod ng dagdag na minuto. Kung bibigyan niyo ako ng carnival sticker, luluhod siya ng dagdag na oras. Pahalagahan ang pagkakataong ito, okay. Ito ang unang pagkakataon na ang numero 1 young master ng Grand City ay lumuhod sa harap niyo mula sa pananaw na ito. Huwag palampasin ito, at makipag-chat. Nilagay ni Harvey ang phone sa harap ni Dan. Lumilipad ang mga komento sa screen. Whoosh! 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 Napuno ng mga sticker ng rocket ang chat sa screen ng telepono. Tiningnan ni Harvey ang mga sticker at masayang sinabi, mukhang nakakaakit ka ng atensyon, Dan. Halos kasing sikat ka ng isang maliit na YouTuber. Ang rocket sticker ay $1, sa tingin ko. Napakarami dito, ibig sabihin ay nakakuha ka na ng humigit kumulang $60 sa pamamagitan ng pagluhod ng 1 minuto dito. Napakahalaga nito. Ikaw, naramdaman ng mapagmataas na si Dan ang kanyang sarili na nasasakal. Bigla siyang umubo ng puno ng dugo. Siya ang young master ng Grand City. Ang young master ng Parkerville. Ngunit kay Harvey, naging YouTuber lang siya na maaaring kumita ng $60 bawat minuto.
Higit sa lahat, pinaluhod siya ni Harvey sa harap ng maraming netizens. Siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, galit na galit. Sa hindi kalayuan, mabilis na umalis sina Clarion at Neve. Sa sandaling lumitaw si Harvey, nagkaroon sila ng masamang pakiramdam. Nang makita nilang inayos ni Harvey ang kanyang telepono sa selfie stick, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang gulugod. Nang mapagtantong hindi sila bahagi ng live, nakahinga sila ng maluwag. Likas na gustong tumayo ni Dan, ngunit nasa kalagitnaan pa lang iyon nang biglang nagsalita si Harvey na may pagtataka. Akala ko ba gusto mong lumuhod dito hanggang sa mamatay ka para humingi ng tawad? Ano ito? Wala bang ibig sabihin ng mga salitang binitawan mo sa harap ng lahat ng netizens? Kung gusto mong tumayo, okay lang, pero kailangan mong i-refund ang lahat ng gumastos sa rocket sticker. Kung hindi, gagawin kang nanloloko, di ba? Si Dan, na nasa kalahating pagtayo, ay umubo ng isa pang subo ng dugo. Panloloko, siya. Kailangan niyang dayain ang $60 noong siya ang anak ng Parkerville. Mayroon bang mas katawa-tawa kaysa dito? Sa sandaling ito, nararamdaman ni Dan ang kanyang sarili na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gusto niyang durugan si Harvey sa sahig. Ay nako, lumuhod na naman ba si Dan? Aba, kakabili lang ng isang fan ng Carnival sticker. That's worth $100. You have good instincts on how to get viewers. You even know how to bargain for more views when it's just something simple like nilang. Halika, lahat, pindutin niyo yung like button. Sabi ulit ni Harvey. Sayang naman, ramdam ni Dan ang pagtaas ng dugo sa loob niya. Pagkatapos, nagdilim ang kanyang paningin at nawalan ng malay. Ang lahat ng iba pang mga young master at tagapagmana ay sumunod sa kanyang pamumuno at nahimitay din. Maaari nilang pilitin si Wenzel at lumuhod sa harap niya, dahil bahagi lang ito ng larong pampulitika. Pero para lumuhod sila sa harap ng lahat ng netizens, yung tinatawag nilang commoner, at kahit na kumuha ng kanilang tinatawag na mga donasyon, hinding-hindi nila ito matatanggap. Hay naku, lahat ba sila nahimatay? Dahil ba sa heatstroke? Nagtataka namang lumapit si Harvey at ginamit ang kanyang paa para sandutin ang mukha ng ilan sa mga tagapagmana. Habang nagmumura sila sa kanilang isipan, hindi sila nang ahas na kumilos. Tumawag ng mga ambulansya, mabilis. Magbabayad ang mga tagahanga mula sa stream para sa medikal na bayarin. Sigaw ni Harvey. Ang lahat ng mga taong nakahiga sa lupa ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Halos gusto na nilang tumayo at labanan si Harvey, lalaki sa lalaki. Si Wenzel, na nasa isang kafe na halos 150 talampakan ang layo mula sa gate, ay halos iluwa ang tsaa na iniinom niya nang makita niyang pinahimatay ni Harvey ang lahat ng mga tagapagmana at mga young master sa lupa nang walang anuman kundi isang salita at isang telepono. Hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon pagkatapos niyang makita ang lahat. Isang taktika sa antas na ito na pumipilit sa magkabilang panig na tumigil ay nalutas niya ng napakadali. Salamat sa kooperasyon ng lahat, mabilis na lumitaw ang ambulansya at dinala si Dan at ang lahat. Nawalan man talaga sila ng malay o nagkunwaring nahimatay, lahat sila ay nagtutulungan sa buong pagsubok. At least, mas mabuti nang mahimatay kaysa mapahiya. At iyon ay kung paano mabilis na natapos ang isang pampulitikang hakbang bago pa man ito opisyal na magsimula. Ang lahat ng nanunood nito ay medyo walang imek. Sandaling nalipat ang atensyon nila kay Harvey bago naglaho. Hindi mapakali si Harvey sa kanila. He smirked at saka pinatay ang streaming app sa phone niya. Pagkatapos nito, naging mas maingat si Lapis. Mabilis siyang nagayos ng mas maraming tauhan para ipagtanggol ang lahat ng pasukan at labasan ng tirahan. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng mas maraming tauhan para bantayan si Dan para hindi na maulit ang ganito. Nagkibit-balikat lang si Harvey at walang sinabi. Naniniwala siyang hindi na mauulit ang ganitong bagay. Hindi tanga si Dan. Malalaman niya na ang parehong trick ay hindi gagana ng 2 beses. Nang matapos ang pagsasanay ni Harvey sa umaga at matapos siyang maghugas, mga 10:00 na. Naghahanda siyang maghanap ng kung ano-ano nang makita niyang si Lapis,
ang malamig at mapagmataas na babae, ay lumitaw sa harap ng kanyang patio na magalang na pinindot ang doorbell. Ano ito? Curious na tanong ni Harvey. Tumango si Lapis at sinabing, Sir, iniimbitahan ka ni leader para sa lunch. I wonder kung interesado ka. Si Lapis ay orihinal na hindi interesado kay Harvey. Ang isang taong may katayuan katulad niya ay maaaring makakita ng maraming young master at tagapagmana halos araw-araw, pagkatapos ng lahat. Hindi man lang siya interesado sa isang tulad ni Dan. Gayunpaman, ang paraan ng paglutas ni Harvey sa bagay na ito ngayon ay nakakuha ng kanyang paggalang. Ngumiti lang si Harvey at sinabing, I won't say no if this is the leader invitation. Tumango si Lapis at lumipat sa gilid, iniabot ang kanyang kamay. Sa ganitong paraan, Mr. Representative. Sinundan ni Harvey si Lapis at mabilis na nakarating sa isang gusaling simpleng ngunit pinalamutian ng Classico. Parehong wala sina Veda at Alexei. Sa halip, nakita niya si Wenzel na nagtatrabaho mag-isa sa tabi ng isang sinaunang kalan at oven. Risotto, tinirintas na tinapay, pie. Lahat sila ay parang ordinaryong pagkain, ngunit madaling inihanda ito ni Wenzel habang inilalagay niya ito sa oven. Nang makita ni Harvey ang nangyayari, gusto niyang tulungan si Wenzel sa paglalagay ng kahoy sa firebox, ngunit pinigilan siya ni Wenzel sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Umupo si Harvey. Biglang tanong ni Wenzel sabay ngiti, nabasa mo ba, Mr. Representative? Hindi eksakto. Pero kapag may oras ako, nagbabasa ako ng ilang magazine, sagot ni Harvey. Tumango si Wenzel. Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa akin ang kwento ng The Divine Wind? Medyo nagulat si Harvey kung bakit nagtatanong si Wenzel ng isang simpleng tanong, ngunit nakangiting sinabi. Maraming taon na ang nakalilipas, pagkatapos talunin ni Lord Felipe ang lahat ng kanyang mga karibal, mamumuno siya sa isang malaking hukbo sa pagtawid sa Red River upang mapag-isa niya ang lupain sa ilalim ng kanyang bandila. Sa kabila ng ilog, ang batang si Lord Howell ay nakipagdebate laban sa lahat ng kanyang mga kasamahan at itinuro na sa kabila ng dakilang hukbo ni Lord Felipe, hindi sila pamilyar sa pakikipaglaban sa ilog. Matagal na silang lumaban, nahati ang kanilang katapatan, at nauubusan na sila ng supply. Sa wakas ay nagawa niyang kumbansihin ang kanyang Panginoon na si Lord Anderson na makipag-alyansa kay Lord Kay na labanan ang pag-atake ni Lord Philip. Dahil sa laki nito, nagpasya si Lord Howell na umatake gamit ang apoy. Una nang gumamit si Lord Howell ng isang pamamaraan upang alisin ang komandante ng hukbong dagat ni Lord Felipe mula sa gameboard, pagkatapos ay gumamit ng sunod-sunod na mga pakana upang gawing magkadena si Lord Felipe ang kanyang mga barko. Naghanda pa siya ng mga espiya sa loob ng hukbo ni Lord Felipe. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nang handa na ang lahat, tumayo si Lord Howell sa burol na tinatanaw ang kampo ni Lord Felipe sa kabila ng Red River. Naniniwala siyang malapit na ang kanyang tagumpay. Biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin at tumama ang watawat ng kanyang hukbo sa kanyang mukha. Noon lamang niya napagtanto na ang mga barko ni Lord Felipe ay nagmumula sa hilaga, habang ang kanyang sariling mga barko ay nakaistasyon sa timog. Ito ay sa panahon ng taglamig, at ang hangin ay umiihip sa northwest. Ang paggamit ng pag-atake ng apoy ay hindi lamang makakaligtas sa mga puwersa ni Lord Felipe, ngunit ang kanyang sariling mga barko ay masusunog din. Nagkasakit si Lord Howell at hindi na siya mapagaling. Lahat ng mga general at sundalo ay labis na kinabahan. Sa oras na ito, binisita siya ng punong strategist ni Lord Kay na si Lord Albion. Sinabi niya kay Lord Howell, mayroon akong reseta para pagalingin ka sa iyong sakit. Upang talunin si Lord Felipe, apoy ang pinakamahusay na sandata. Nakahanda na ang lahat maliban sa Divine Wind. Nag-iba ang direksyon ng hangin pagkasabi niya noon, at natalo si Lord Felipe. At ang hangin na iyon ang nagpasya sa mga pambansang hangganan ng lupain noong panahong iyon. Wenzel clicked his tongue after listening to Harvey finishing it. Ito ay isang kilalang kwento na totoo,
ngunit kakaunti ang mga kabataan sa panahon ngayon na may pasensya na tapusin ang pagbabasa nito. Para ma-memorize mo ang napakaraming detalye ng kwento niya, ibig sabihin, medyo may kaalaman ka rin. Umiling si Harvey at sinabing, nabasa ko na ang ilang libro dito at doon. Walang dapat purihin iyon. Nang makita ni Wenzel kung gaano kakumbaba si Harvey, lalo niyang hinangaan si Harvey. Habang patuloy siyang nagluluto, sinabi niya, kung mapipili mong maging isang tao sa laban na iyon, sino ang pipiliin mo? Pinag-isipan ito ni Harvey at sinabing, makapangyarihan si Lord Felipe, totoo. Gayunpaman, ang kanyang pagkabigo ay nakatadhana dahil sa kanyang pagmamataas. Habang nagpasya si Lord Albion sa labanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng hangin, kailangan niya ang tulong ni Lord Howell sa simula bago siya magtagumpay. Siya ay maaaring mukhang isang taong may kumpiyansa, ngunit siya ay naglalakad sa gilid ng labaha. Mukhang wala pang nagawa si Lord Howell sa labanan sa Red River, ngunit kung wala siya, magiging lubhang kakaiba ang mga bagay pagkatapos noon. Gusto ng lahat na maging summoner ng Divine Wind, si Lord Albion. Mas pipiliin kong maging Lord Howell. Mas pinili ko ang landas na tatahakin ko. Hindi ko gusto na piliin ng iba ang buhay ko. Tumango si Wenzel. Iyan ay may katuturan, parang pagbibake ng tinapay. Ang isa ay dapat na masahin ang kanilang sarili. Ang isa ay dapat maghanda ng panggatong sa kanilang sarili. Tanging kapag ang isang tao ay maaaring maging malaya ay makakapagluto sila ng isang tinapay, upang mapakain niya ang kanyang sarili. Kung paano ang lasa ng tinapay, ito ay isang bagay na dapat isaalang-alang ng isa pagkatapos mapuno ang kanyang tiyan. Ang pagpapatawag ni Lord Albion sa Divine Wind ay kung paano mas masarap ang tinapay, tama. Pagkatapos ay pumulot si Wenzel ng ilang piraso ng kahoy at inihagis sa firebox. Marahil ay sinadya niya ito, ngunit ang amoy ng isang bagay na nasusunog ay nagmula sa oven. Hindi ito pinansin ni Wenzel habang inilabas niya ang isang tinapay na tinirintes at tinikman ito. Nang makita ito ni Harvey, isang makahulugang ngiti ang ipinakita niya. Hindi siya tanga, syempre masasabi niya ang gustong sabihin ni Wenzel. Habang nagsasalita siya tungkol sa paggawa ng tinapay, pinag-uusapan niya ang sitwasyon ng Grand City. Ang Grand City ay parang brunch. Kung nais ng isa na gawing perpekto ito, hindi ito nakasalalay sa isang individual. Kailangang magtulungan ang lahat. Saka lamang magkakaroon ng perpektong almusal. Kinagat muli ni Wenzel ang tuyong tinapay at nagtanong. Eto na, kung ikaw ang mananagot sa brunch na ito. I wonder kung anong klaseng masasarap na pagkain ang ihahanda mo. Ako, napangiti si Harvey. Hindi ako chef. At most, guest ako. Wala akong karapatang magkomento tungkol dito, tama. Kabanata 7,900. Tumawa si Wenzel at sinabi kay Harvey, "You're too humble, Harvey. Habang hindi ikaw ang chef, ikaw ang customer. Ang customer ay palaging tama sa mga bagay ng panlasa. Bilang isang chef, kailangan kong siguraduhin na ang aking mga customer ay masaya, tama. Kung hindi, wala nang darating. Ang gusto kong malaman ay kung gusto mo bang mabusog, o magkaroon ng masarap na pagkain. Kung gusto mo lang mabusog, marami kang matitikman. Ngunit kung gusto mong masarap ito, malamang na makakain ka ng ilang tinapay sa umaga. Magugutom ka bago magtanghalian." Napaisip naman si Harvey matapos makinig kay Wenzel. "Still," he sighed and said, "sa totoo lang, gusto ko pareho. Masyadong sinusubok ng oven ang pasensya ng chef. Kailangan mong gawin ito ng paulit-ulit, ngunit kailangan mo ng iba't ibang init para sa iba't ibang mga pastry. Kung mas mabilis mong gustong gawin ang mga ito, mas mahirap gawin itong masarap. Kaya kung ako ang tatanungin mo, sa halip na subukang mabusog lang, naniniwala ako na dapat gawin ng isa ang bawat pastry sa pinakamainam na magagawa nito. Kung mayroong isang bagay na hindi mo maaaring lutuin o hindi makakain sa oras, maglaan ng oras. Kung hindi natin sila matatapos sa brunch, may tsaa pa. Kung marami pa rin para sa tsaa, maaari nating itabi ang mga ito para sa hapunan." Tama, tumango si Wenzel, at alam niya ang ibig sabihin ni Harvey.
Napakahirap para sa kanya na patatagin ang lahat ng bagay sa Grand City ng sabay-sabay dahil kababalik lang niya. Kung iyon ang kaso, dapat niyang gawin ang mga bagay ng hakbang-hakbang. Bagamat maaaring mukhang siya ay dehado, ang bawat galaw na gagawin niya ay magiging kapaki-pakinabang sa mahabang panahon. Maraming beses na kailangan ng isa na isuko ang isang bagay upang makatanggap ng higit pa sa ibang pagkakataon. Kung gusto ng isa, para gawing perpekto ang lahat sa huli, sa halip ay mawawala ang lahat. Sa sandaling naisip niya ang mga iyon, ang paraan ng pagtingin ni Wenzel kay Harvey ay nagsimulang magmukhang isang biyenan na hinuhusgahan ang kanyang manugang. Medyo awkward si Harvey sa titig ni Wenzel nang lumabas si Veda at itinagilad ang ulo habang nakatingin sa ama. Ano sa tingin mo ang aking lalaki ng tadhana? Hindi ba't mas mahusay siya kaysa sa manugang na iniisip mo? Si Veda ay hindi nagsuot ng anumang pampaganda kamakailan. Nakasuot siya ng puting roba at naglakad papunta sa gilid ni Harvey, at natural na nakahawak sa braso nito. Nais ni Harvey na bawiin ang kanyang kamay, ngunit napagtanto niyang hinawakan siya nito ng napakahigpit. Hindi niya maalis ang kanyang braso kahit na sinubukan niya. Wala siyang choice kundi sumuko. Gayunpaman, napansin din niyang tila napakalapit ng braso nito sa dibdib nito. Hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin. Hindi pinansin ni Wenzel ang ginagawa ni Veda at tumawa. Mabuti, ang iyong lalaki ng tadhana ay isa sa mga pinakamahusay sa kabataang henerasyon. Hindi lamang siya mas may kaalaman kaysa sa isang karaniwang tao, ngunit ang kanyang paghuhusga sa estado ng mga pangyayari ay hindi isang bagay na madaling gayahin ng sinuman, kahit ikaw. Now I understand why you keep on saying he's your man of destiny kahit wala kang pruweba. Gusto mo siya. Kung payag si Harvey na maging manugang ko, mapalad tayo. Pagkasabi ng mga salitang iyon, medyo nadismaya si Wenzel. Si Veda ay hindi pa nakakasal kay Harvey, ngunit siya ay pumanig na sa kanya. Kung talagang pinakasalan niya si Harvey, inisip ni Wenzel kung makakalimutan siya ni Veda.